Isang mapagpalang araw po para sa inyong lahat. Ako nga po pala si Alex Mel and welcome to our 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So for today po ay ikatatlong araw na nga po pala natin ngayong araw po para sa serye na Reformation Back to the Bible Movement. And our topic po for today ay Sola Scriptura, Scripture Alone. And yung ating pag-aaral naman po na Scripture ay mapagtatagpuan po sa Acts chapter 17 verses 11, and ito po yung kasabihan dito. Now these Jews were more novel than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. Sa Tagalog naman po, ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa sa mga taga Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na siniyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay na ang mga ito ang mga bagay na ito. And for the teachings naman po, number 1, the scripture is the highest authority. So yung banal na kasulatan daw po ay o Biblia ang pinakamataas na gabayan ng ating pananampalataya at pamumuhay. Ito ang salita ng Diyos na nagbibigay liwanag at patnubay sa ating spiritual na landas. Lahat po ng katuruan at paniniwala ay kailangan nakaayon po sa banal na kasulatan. And for the second teachings naman po, the scripture has no co-equal. So, yung wala nang ibang aklat, tradisyon, o anumang katuruan na makakapantay sa otoridad ng banal na Biblia. So, tanging ang banal na kasulatan lamang ang walang kamalian at ito ang kasukatan ng katotohanan. Walang iba pang otoridad na maaaring ilagay sa kaparehong antas ng Biblia. For number 3 po, the scripture is sufficient for, and may tatlo po tayong bahagi for this teaching. Number 1, ang unang bahagi po ay ang mensahe po ng kaligtasan ay malinaw na ipinaliwanag sa Biblia sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-unawa ng banal na kasulatan na tutuklasan natin ang daan patungo sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. So, pangalawa po, pamumuhay Kristiyano. Ang Biblia po ay nagbibigay ng gabay at prinsipyo kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. Sa pamamagitan po ng mga aral na ito, natututo po tayong mamuhay ng may kabanalan, pagpapakumbaba at pagsunod po sa kalooban ng Diyos. And pangatlo naman po, pagkilala sa Diyos at sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng Biblia. Nakikilala natin ang Diyos ng mas malalim at nauunawaan natin ang kanyang plano para po sa ating buhay. Ito ang paraan ng Diyos upang ipahayag ang kanyang kalooban at layunin para sa atin. And tayo naman po ay dadako po para sa ating application. Number 1 po ay surrender all our beliefs and interpretation. So dapat po nating ihanda ang ating puso na isuko ang anumang maling paniniwala o interpretasyon na hindi naayon sa Biblia. I-align po natin ang ating mga pananaw sa malinaw na mensahe na kasulatan at laging isaalang-alang ang konteksto na at tamang interpretasyon ng mga talata. And for the second, submit traditions, reason, and experiences. So wag po natin ipilit ang tradisyon o ang sariling karanasan bilang kapantay ng kasulatan. So bagamat mahalaga po ang ating karanasan at lohika, dapat po silang sumunod at sumang-ayon sa otoridad ng Biblia. Ang salita po ng Diyos ang dapat maibabaw sa lahat ng aspeto ng ating pananampalataya at buhay. And for the last application, number 3, supplement our studies of the Scripture with, at may tatlo din po itong bahagi. Ang una po ay panalangin at pagdepende sa banal na Espiritu. So sa pag-aaral po ng Biblia, humingi po tayo ng gabay sa banal na Espiritu upang tulungan tayong maunawaan at isabuhay ang mensahe nito. Mahalaga po ang pagpapatuloy na pananalangin upang maipakita po ng Diyos ang kanyang mga katotohanan sa atin. So for the ikalawang bahagi po ng third application, maingat na pagsasaliksik. So hindi po personal na pagkakahulugan o ESGCs. Sa pag-aaral po ng kasulatan, iwasan po natin ang personal na papakahulugan.
So na may tendensyang magbago ng tunay na mensahe ng Biblia, maging maingat at tapat sa konteksto at layunin ng mga talata. So upang masumpungan ang mga tamang kahulugan. And for the last po, pakikipag-aral kasama ang mga kapwa. So mananampalataya, mahalaga ang pakikinig sa interpretasyon ng ibang mananampalataya. Maaari po silang makatulong ng magbigay ng karagdagang liwanag o pagsasaalang-alang sa mga aspeto ng kasulatan na hindi pa natin napapansin sa pamamagitan ng sama-samang pag-aaral. Mas lumalalim po ang ating pag-unawa sa mga aral ng Diyos. That's all for today. Thank you for listening and goodbye po.